Hey folks! So, naisipan ko lang mag-react, no? Merong isa sa bagong videos ni Senator Raffy Tulfo kung saan pumunta siya doon sa bagong building ng MMDA. Then, led by the MMDA chairman, Roman Artes, sinagot nila yung queries ni Senator Raffy Tulfo. So, bali, nag-inspection siya dun. And nakita ko maganda dun sa video na yon, no? Bukod dun sa may napuna si Senator Raffy Tulfo na pwedeng i-improve sa working conditions sa system ng MMDA, lalo na dun sa workers nila na casuals. Ano din siya para siyang interactive na para na din siyang tour sa atin na wala namang alam sa MMDA masyado, kung paano, how they work. So eto na nga, no, ang pinakaunang inano niya doon is yung reflector, no, yung reflector vest ng mga traffic enforcers. Kasi nga important yun, lalo na paggabi, lalo nga daw pag tinted na isuot palagi. Na napansin nga niya may mga ilang MMDA, yung mga enforcers natin na hindi nagsusuot. So, yun, sinabi nga ni Romano Artes na ipapasuot daw, and napunta na ba yung usapan doon sa body cameras na 68,000. Tapos kung isipin nyo, shit, ang mahal, ganyan. Pero ang maganda kasi doon, parang inexplain din talaga na, okay, justifiable tong presyo na to. Although hindi naman nakita natin yung kung gaano siya ka HD or anything, but I guess maganda yung function niya, no, na inexplain na meron silang mga sariling docks. So I assume those are charging docks na once na tinanggal mo doon yung camera, yung body camera ng officers, hindi pwedeng patayan, no, or i-pause. So alam nyo yun, ibig sabihin the whole time na nag-work sila, umaandar talaga siya. So hindi pwedeng yung 'di ba, sasabihin ay nasira, ay ano, 'di ba, para pagtakpan lang na baka may ginawang may minodos or anything, or kinotong na mapunta tayo sa kotong. Ang sinasabi nga ng MMDA, no, na development, yung binahagi dun sa video na yon is yung 'di ba, yung cameras, 'di ba? Tinake kasi sa control room si Senator Raffy Tulfo kung saan sinabi nga na ang goal nila is magkaroon ng I think 1,400 na cameras all over the metro na eventually magiging ano na siya, parang no contact apprehension na talaga totally. So, bukod sa mapapabuti nito yung flow ng traffic kasi enforcers doon na sa traffic nagko-concentrate hindi sa pag-i-issue ng ticket. Syempre, pag nag-i-issue, 'di ba, minsan nakikipag-argue pa 'yan, 'di ba, yung na-issue ng ticket is syempre madidistract sila, 'di ba? Hindi nila magagawa yung work nila sa pag-direct ng flow ng traffic, lalo na hindi naman 'di ba, hindi din naman kulang natin hindi lang sa MMDA but sa government as a whole sa iba-ibang positions, 'di ba, manpower, 'di ba, na may connection na rin sa budget. But anyway, speaking of budget, ang isang pinuna ni Senator Raffy Tulfo is yung casuals nga na yung mga street sweepers natin na meron nga daw inamin ni Romano Artes na meron doon na more than 15 years na nagwawalis pero hindi na pro-promote. So yun, well, sa ngayon dahil nga sa budget, sa DBM din kasi nagde-determine nun, hindi rin na wala, hanggang casual lang sila, but inassure naman niya sa Senator Raffy Tulfo na kung may bonus na mabibigay like 13th month ganyan, nakaka-receive naman sila yung pinaprioritize na ang inano nga ni Senator Raffy Tulfo, baka pwedeng yung nila salary is taasan na lang para since hindi nga sila most likely within this lifetime hindi sila mare-regular, hindi sila magkakaroon ng benefits talaga para makapag sila, makapag tabi sila or makapaglaan sila para sa sarili nilang insurance. Yun. So, yun ang mga tinalakay doon sa pagbisita ni Senator Raffy Tulfo doon nga sa MMDA.
So yun 'no, looking forward nga ako na may ma-visit pa ang ating senator na well, siyempre hindi niya mabi-visit lahat. But, for now of course yung related na sa ano, sa chine-chair niya sa Senate na which is yun sa public service nga. So, ano ba naiisip niyo 'no, 'di ba magandang sumilip siya sa ano, mga nagigi-issue issue pa rin yung sa ano ngayon, eh, sa yung mga IO na nag-aabuso, eh, puwede din yun 'no, bumisit siya para malaman din natin how it works, 'di ba? Kasi maganda yung ganyan, eh. Talagang ano siya, wala, knowledge talaga, eh, may mapupulot ka talagang knowledge. So, hindi siya ano lang na parang, o ano yung kailangan improve, hindi. It's more of tayo mismo as mamamayan, alam natin na, okay, ganito pala nagwo-work ang MMDA. Ito pala yung future plans, ng MMDA pagdating sa sistema nila. Ay, ito pa pala, yung pala magandang na-learn ko pala doon na kapag nag-drive ka pala ng hybrid, yung mga electric vehicles, exempted ka pala sa ano, sa coding. Kasi nga sa system nila, 'di ba, yung sa no contact comprehension, na isa sa mga madaling na-flag diyan is yung mga bumabiyaheng sasakyan na pag-coding. Pag ano kasi, syempre iba yung system nila, eh. Nafa-flag sila usually yung vehicles for coding. Pero syempre sa system ng MMDA, makikita dun sa camera nga nila, dun sa pinaka, yun, computer, na of course pag na-flag, may option i-cross out kasi nga hindi naman talaga sila dapat ma-flag kasi iba yung pamantayan or exempted sa coding ang ating mga electric vehicles. So yun lang folks, stay tuned po tayo sa aking page para sa ating mga mahalagang news, mga mahalagang usapin. So, at saka ingat po tayo sa bagyo. So, stay safe po.